Iniimbestigahan na ni Public Works Secretary Vince Dizon ang lahat ng lokal na proyekto, hindi lamang ang may kaugnayan sa flood control. Maghihigpit din ang kalihim sa lahat ng mga proyekto ng ahensya. Alamin ang buong detalye ng balita ni Sheena Torno. I will order today a pause to all biddings of locally funded projects nationwide. Yan ang matapang na pahayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa patuloy na investigasyon ng gobyerno sa kontrobersyal na mga flood control project na kinaharap ng ahensya. Alinsunod niya ito sa direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Git ni Dizon, hindi lamang proyekto na may kinalaman sa flood control ang pansamantala niyang pinatitigil. Why ako nagpapapos? Bakit ako nagpapapos? Kasi kailangan muna naming i-review at aralin based on the President's directive to clean house. Any more money of the government, of the DPWH, thrown sa ilog. Ayaw na niyang matapon na naman sa ilog ang mga pera at ang mga proyekto ng taong bayan. Sabi pa ng kalihim na ang desisyong ito ay bahagi ng nakikita niyang hakbang para makabuo ng mga safeguard kontra ghost at substandard projects. Isususpindian niya nito sa loob ng 2 linggo ang bidding at inaasang ilalabas ang mga resulta ng review o investigasyon sa mga susunod na linggo. Hiniling na rin ni Dizon sa Department of Justice at Bureau of Immigration na ilagay sa lookout bulletin ang ilang opisyal ng DPWH at kontratistang sangkot umano sa anomalya. Kabilang sa nilabas na listahan ng ahensya ang mga officer in charge at assistant regional director, finance and procurement section at iba pa. Kasama na rin ang mga kontratistang sina Sara at Curly Discaya na nagmamay-ari ng ilang construction companies, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders at Lawrence Lubiano ng Centerways Construction and Development Incorporated na umunoy nagbigay ng 30 million pesos sa kampanya noon ni Senate President Chis Escudero. Sa ngayon, pirmado na ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya ang listahan ng 26 na kabilang sa Immigration Lookout Bulletin Order. Samantala, iniulat naman ng Department of Finance na aabot sa 118.5 billion pesos ang nawalang pondo sa gobyerno mula 2023 hanggang 2025 dahil sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, kung wala ang mga pagkaluging ito, maaring umabot sa 6% ang paglago ng ekonomiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SM Rai News.